Alright, another day, another bike review tayo for today's video. At walang iba kundi itong FKM Express 500. Kung natatandaan nyo guys, isa tayo sa nakasaksi nung inilabas ito sa Makina Moto Show last 6 months ago kung di tayo nagkakamali. Sa SMX Convention. So isa tayo sa naimbitahan para masaksihan yung unveiling nito o yung grand launch. At eto na nga, andito ngayon sa ating garahe para bigyan natin ng bike review or tingnan natin yung specs and features ng motor na to. So scrambler type siya at medyo nalalakihan lang ako ng konti dun sa gulong sa unahan. So 17 inches sa likod and this unahan is 19 inches. Ganun naman talaga usually yung mga scrambler type na motorcycle. Tsaka medyo tipto tayo, as in super tipto talaga. Anyway, meron naman isang model na mas maliit yung gulong, which is yung 17 inches na rin yung harap at yung sa likod. Anyway, ikutan natin tong motor na to. Silipin natin up close and personal yung mga parts na nakakabit dito. And lagay na rin natin sa screen yung lahat ng mga features ng motor nito at saka yung specs, alright? So umpisa natin muna siguro sa harapan niya, yung headlight niya, yung gulong, and then punta tayo papunta dito sa likuran. Alright? Meron siyang parallel twin cylinder, 8 valve, liquid cooled DOHC. Displacement niya 500cc, max horsepower 35 kW, 8,500 RPM. At ang kanyang max torque ay 43 Nm at 6,750 RPM. At syempre EFI siya, yung kanyang fuel system. At manual transmission, meron siyang 6-speed, 1 down, 5 up. So meron siyang overall length, width at height na 216.4 cm at ang kanyang width ay 85.1 cm. Ang height niya ay 120.3 cm. Wheelbase niya 144.1 cm at ang kanyang seat height ay 79 cm. Ground clearance is 20 cm. Carb weight 192 kg. And then ang kanyang fuel capacity at ang kanyang fuel capacity ay 13.5 liters. Meron siyang color variant na kulay blue and yellow. Mechanical key pa rin siya, hindi siya fob key. At natitiklop siya, napapaliit. Ayan siya. So push lang to. Ayun. So buhayin natin guys para makita nyo yung tsura ng tachometer niya. Ayan. So digital siya, colored. Mayroong RPM sa taas, neutral, ayun, yung gear indicator, speedometer, check engine, and then yung ABS niya, oil, ito. And then sa bottom right is yung gasolina niya, fuel gauge, temperature na ito sa kaliwa. So kahit maliwanag yung araw na mababasa mo siya, makikita mo siya. So colored siya, simple lang bilog lang siya, classic ang datingan, pero lahat ng information nandiyan na lahat. And then by the way, adjustable yung front suspension, ayan, nakikita nyo, pero hindi tayo marunong yan at hindi na rin natin gagalawin yan kasi maganda naman yung timpla ng suspension para sa akin. Ayan so na-drive naman natin siya ng almost 100 kilometers and then test ride natin siya gaya ng sabi ko kanina sa expressway. Pasok tayo sa Sunday pag natuloy yung ating rides. So may nag-invite sa atin para mag-breakfast ride kasama ang Ride Manila. Alright, so sa harapan niya guys, itong mini windshield niya is metal siya, aluminum siguro siya, and then stainless yung 4 na bolt niya. At sa ilaw niya, kung mapapansin nyo guys, merong nakasulat na north, south, west, tsaka east. LED din to mga ilaw na to. And then pati itong mga signal light niya left and right ay LED na rin, And then ito medyo parang metal to guys. Aluminum siya. So yung kanyang front fender is aluminum. Maganda nito,
upside down fork yung kanyang suspension sa unahan. Meron siya ditong reflectorized. At ang isa pang maganda nito, braided na rin yung mga hose niya. Ito, yung brake hose niya braided. And then ito yung sa ABS, tong isang cable na to. Ayan yung sensor niya dito. At malaki yung disc brake niya. Isa nga lang yung kanyang disc brake sa harapan, pero malaki naman yung diameter niya, no? 320 yung sukat niya. Ayan. And then yung spoke is, I'm not sure kung stainless to, ano? Hindi natin nadikitan ng magnet, pero I'm sure heavy duty to. And then itong kanyang rim is, I think alloy din to, ano? Alloy siya, guys, para maging lightweight. And then ito yung kanyang caliper, guys. May nakalagay siyang J1, malaki siya. Ayan, guys, kung makikita nyo, ano? So parang apat yung kanyang piston sa caliper niya. Ayan. So sa kanyang radiator, guys, meron na rin siyang guard. Ito, makikita nyo, tingin ko stainless to, ano? So dito tatama yung mga bato-bato or dumi, putik. Ayan. So ito yung kanyang exhaust manifold. Dalawa siya kasi parallel twin engine itong makina nito. At meron siyang nakasulat mismo dito 486 cm3 or 486 cc siya. Kulay black yung kanyang makina, ano? Ayan, nakikita nyo ang ganda ng kulay niya, powder coated siya, no? And then may mga nakalagay dito na mga information. Ayan. So yung cover pala ng radiator, guys, may metal din dito. Ayan. Ang ganda ng design niya, mga butas-butas dito. And then meron din siyang X, kagaya din ng headlight, ano. Ayan. So mayroong heat shield dito. And then kita din dito yung oil, ano. Ayan, sisilip natin. So EFI siya, guys. At lagyan natin yung specs sa ating screen habang sinasabi ko yung features ng mga motor na to. So ito sa tingin ko, guys, stainless din to, no. Ayan, pwede nyo naman palitan yan kung gusto nyo ng medyo mas maingay itong kanyang muffler or tambucho. At dito may maganda siya ditong parang cover. So plastic siya, no. So kung meron kang soft pannier, pwede siya dito, nakadikit siya dito, or lagyan nyo ng number, special number. Yan. So meron din X dito para sa brake fluid niya sa likodan. So sa likod ay meron din siyang yung brake hose niya, guys, heavy duty din, ay braided siya, oh. Yan. Meron din siya kangkasan, syempre hindi mawawala. Ito yung preno niya. Ayan, foot peg na titiklop para just in case na drop mo, hindi mababali ito kasi napopold siya. Ayan. So sa likod, guys, ito yung kanyang disc brake. Hindi ko makita ko anong size, ano, 240 yata ito. Medyo may dumi lang. So ang size ng gulong niya ay 150/60 R17. So ang nagustuhan ko nito, Pirelli Scorpion Rally STR na yung kanyang mga gulong. So parang 70% or 80% road and then 20% off-road or 30% off-road. Basta parang ganoon. Capable siyang mag-off-road. Sa harap ay 110/80 R19. So Pirelli din siya, guys. Ito yung gustong-gusto kong gulong para sa mga dual sports. So high-end na tong gulong na to. Kaya nang sabi ko, capable siya mag-off-road, at the same time hindi maingay yung gulong mo sa mga road or mga sementado, spaltado. So yun. At ito yung tanke niya, guys. Parang 14 or 15 liters yung capacity ng tanke niya. May design siya ditong Express 500. So meron pa isang kulay nito, kulay pula at saka kulay blue. And then yung latest nila is color black yata. So naka-emboss yung pangalan ng FKM dito. Kulay silver pa rin to. And then ito yung kanyang, so may susian siya dito, guys, ano. Ayan, so medyo classic ang dating ng takip niya. Yung upuan niya parang classic din ang datingan, scrambler na scrambler. Ayan, may guhit-guhit dyan na parang leather or synthetic leather. So yon, ito yung sa likod niya, guys, yung ilaw niya LED rin siya, medyo maliit lang, and then pahaba. Signal left and right, LED. And then yung sa plate number may ilaw dito. Ayan. So akala mo
low profile yung upuan niya, pero mataas pa rin siya kahit low profile, ano, kasi nga gawa ng 19 inches yung gulong sa unahan. And then ito yung chain niya guys, so chain siya, no. Ayan, so hindi ko lang alam kung ilan yung ngipin nung sprocket niya harap at likod. By the way, single suspension siya or mono shock siya. Ayan, ayan. And ito yung kanyang cambio niya, yung gear. So 1 down, 5 up, bali 6 yung kanyang gear, ano. At ito yung sa right side ng ating engine. So meron din pangalan ditong FKM, and then dito may X din. So ganon. At punta tayo dito sa manibela niya. Ito yung kanyang side mirror, sakto lang yung laki, walang reflection. Ayan, kung nakikita nyo, ayan tayo. So hindi siya mag-defy. At ito yung control niya sa left handlebar, ano. High beam, low beam, at may hazard siya, no, maganda. Turn signal, left and right. And then yung busina niya, maliit lang yung busina niya guys. Mamaya pakita ko sa inyo. And then maganda nito, meron na siyang charging port. So USB, nalimutan ko ito, USB A ba to or B? So basta yon, yung malaki pa yung unang labas na USB. So may makukunan ka pa naman yung mga cable niyan. And then naked handlebar, syempre. Tingin ko aluminum to. Anyway, dito tayo sa kanan. Ito yung kanyang engine, ano. So kill switch, and kill switch niya. And then maganda nito guys, pwede mong i-manual na buhayin o patayin yung kanyang headlight. At ito yung kanyang starter. Ayan, electric starter. So malambot naman yung kanyang manibela. At adjustable nga pala guys, pakita ko sa inyo. Adjustable yung kanyang clutch. Ayan, ganun din yung brake. Ayan, so ganun din sa kanyang front brake, may adjustable din siya. So nung kinuha natin siya, hindi natin i-adjust, sakto naman sa atin. Meron ding passing light. Ayan, so basic lang yung control niya, no. Wala siyang cruise control, pero meron siyang ABS. So eto guys yung ilaw niya, oh. Naka-on lang siya, hindi patay, hindi buhay yung kanyang engine, naka-on lang yung switch. And then switch natin yung kanyang signal, naka-hazard siya, oh. Ayan. So yun lang ang aking comment siguro dito, masyadong maliit yung kanyang signal light, though maliwanag naman siya, pero naliliitan talaga ako, ano. So kanya-kanyang trip yan. And then ito yung kanyang ilaw sa likod. Yan. So sa malayo siguro, tapos nakaapa ka sa brake pedal, baka hindi na masyadong makita yung signal light, ano. So sa susunod na mga version siguro or modification ng motorcycle na to, mas maganda, malaki ng konti yung ilaw ng signal. And then bumaba ng konti, ano, kasi talagang vertically challenged tayo. Though kaya naman natin, at gaya ng sabi ko, yung isang version niya, yung kulay black at saka yung kulay blue, is adjusted na dahil maliit na yung rim sa unahan. Pero mas capable tong mag off-road kasi nakita nyo naman yung ground clearance niya, ang taas. Ayan, ground clearance niya. Alright, maganda. At least ABS na, safe na safe. Pirelli yung gulong. So yun yung mga nagustuhan ko sa motor na to. Hindi ko lang talaga nagustuhan is masyadong mataas para sa atin. And then yung kanyang signal, ayan guys, kung hindi na makita, no, hindi na siya makita masyado na nasignal ka. So isang paa lang naman ang kailangan natin dito guys, at na-develop na lang din yung skills natin pagsakay sa mga matataas na motor, dahil unang-una natuto naman talaga tayo sa enduro motorcycle, yung matataas talaga. So mamamanage natin to, huwag lang tayo mag-alangan sa parking. Sound check guys, buhayin natin. One click. Ayan.
Alright guys, yun yung ating short review dito sa specs and features ng motor na to, ang FKM Express 500. So sa susunod na vlog, gawa natin ang second review ito. Dalhin naman natin siya sa biyahe or rides natin siya. Pasok natin sa expressway para malaman natin yung engine performance niya, yung braking power niya, at saka yung ABS niya, at marami pang iba. Okay? See you sa susunod natin mga video. Thank you for watching. Bye-bye.